Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marhay na aga Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta po ang tulog? Balik eskwela at balik opisina na ang karamihan. Kaya para iwas hassle, maghanda at bumiyahe na ng maaga. Pero bago ka umalis ng bahay, paano kaya makikisama sa mga gawain mo ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Tuesday morning, August 30, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At eto, another day is about to unfold nga. Ang sunrise po natin for today, 5:44 ng umaga, habang yung sunset naman mamaya, 6:09 ng gabi. At sa puntong ito, para magabayan tayo sa inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Unahin na po natin ito. Sa ngayon po ba, meron ba kayong namamataan na panibagong sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw? Una sa lahat, magandang umaga rin, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa 2 hanggang 3 araw, wala naman tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Good news yan para sa ating lahat. Sa ngayon naman po, wala pa tayong namamataan na panibagong weather disturbance. Pero iba yung paghahanda pa rin na pagmumonitor ang dapat nating gawin. And for today po, Mr. Mendoza, ano po bang nilalaman ng inyong forecast? Dahil po kahapon naging maulan ng panahon sa ilang bahagi po ng Luzon. So for today po ba, ay magpapatuloy po ba ito? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto ng ating southwest monsoon o habagat, dito nga sa kanlurang bahagi ng Hilagat, gitnang Luzon, asahan pa rin ang mga katamtaman hanggang pamisang-misang malalakas na pag-ulan dito sa rehiyon ng Ilocos, gayon na rin sa mga isla ng Batanes at Babuyan, gayon na rin dito sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Then sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Nako, dahil nga po mararanasan pa rin pala natin ngayong araw itong maulang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Partikular na dito po yan sa bahagi ng Luzon. Huwag na lamang kakalimutan ang pagdadala ng payong sa inyong paglabas ng bahay. At eto naman, question of the day mula sa isang Panahon TV follower na si Drin Palyurin. Ang tanong po niya, hanggang kailan po mararanasan ng mga pag-ulan sa Luzon, lalo na sa bahagi ng Zambales? Ang epekto ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, posible pa rin nating maranasan ito dahil ang atin namang habagat ay mananatili hanggang buwan ng September. Kahit sa susunod na linggo ay posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan, lalo na dito nga sa Luzon, sa kanlurang bahagi, gayon na rin nga yung sa probinsya ng Zambales. So ayan rin, nalaman natin na magpapatuloy pa rin pala itong mga pag-ulan na dala-dala nitong hanging habagat hanggang sa susunod na buwan. Kaya naman tutok lamang dito sa Panahon TV para malaman natin yung updates tungkol sa ating weather. At katulad po ni Drin Palyurin, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, bilang paghahanda sa nalalapit na Setyembre, ano po ba yung mga pagbabago na dapat po nating asahan o yung mga kadalasan pong nararanasan ng ating bansa kapag tayo ay pumapasok na dito sa Burr months? Okay, para naman sa buwan ng September, dahil patuloy pa rin ang epekto nitong ating tinatawag nating southwest monsoon, ang mararanasan pa rin ay yung mga tropical cyclone. Southwest pa rin ang ating mararanasan ngayong araw na to, ngayong buwan na to, at yung mga low pressure area makaka-apekto pa rin sa atin. Gaya na rin yung tropical cyclone, at sa temperature medyo bababa naman ang ating mga temperatura.
At ang bilang ng bagyo ay inaasahan naman na 2 hanggang 4 ngayong buwan ang posibleng pumasok o mabuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, marami pala tayong dapat paghandaan pa rin sa susunod na buwan at kabilang dito yung possibility pa rin ng formation ng low pressure area at ganoon din yung bagyo na maglalaro naman ang average numbers sa pagitan ngayon ng 2 hanggang sa 4. Maraming salamat po sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.